Breaking news mga kababayan, nako po, Senador Marcoleta, pumalag na po sa mga banat ni Laila de Lima kay VP Sara Duterte. Kung ano-ano pong mga lumulutang na kaso na ginagawa nila. Ngayon po, yung bata ni de Lima na si Madriaga ay kumanta na matibay daw ang mga aligasyon laban kay Sara. So ngayon po mga kababayan, pati yung pari na isang durugista, nakikisaw-saw na rin sa politika. Kaya ngayon, tinakwil ng Papa sa Roma. So ngayon po, si Senador Marcoleta may ibubulgar. Ayan o, Marcoleta binulgar na si Laila de Lima. Siya pala ang tunay na magnanakaw. Halaka, ayan o. Pakinggan po natin ang revelasyon na ito na ikagugulat nyo. Kasi lagi sila Duterte, Duterte, Pinklawan, Duterte, Bangagan, Duterte, kung ano-ano pa. Puro sila Duterte kasi nga, takot na takot sila na manalo sa 2028. Kasi lahat ng mga ito mga kababayan mula kay Bangag, nako po, ipapatapon ito sa Timbuktu. Sa totoo lang, lahat po ng mga korap, ikukulong. Kaya tinitibag nila ito para hindi manalo . Kaya si Marcoleta din, ginagawan din nila ng kung ano-anong mga kaso . So ngayon po, pakinggan po natin ang revelasyon na ito. Magugulat kayo. Ano pa? Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila de Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Ay naman, hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Panahon pa ni de Lima yan? 2015, 2015. annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala . Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance . Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective . So Ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? Hindi ba politika? Politika lang. Marinaw na marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin . So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? Isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Kong. Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Baka berbo lang ito . Dapat magkatawang ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Hindi ka puro berbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa.
Tagalog na po yan ko. Mali Ay, hindi, English mo, ibig ko sabihin. Actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga. Kasi actually ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. O, sa English, sige. Oo. Yan, sige na siya. A Declaration of Unity. Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. Sige. Oo. Yan. Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of Unity, Loyalty, and Resolve in Defense of the Nation. O, yan. Yan. Isipin mo, unity, Loyalty, loyalty, and Resolve. and resolve. Opo. Mahina yung salitang, iba yung paninindigan sa, merong salita dyan eh. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense Opo. of the Defense nation. of the Nation. Oo. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon eh, meron nang nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Eh sana naman, chismis lang yon. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. wala itong deklarasyon ito, papel lang ito. So mapipilitan kayo mag-rally yan ko. Mapipilitan akong mag-rally nito. Ay, saan ba kayo magrarally? Kasi Doon kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro Ayun ng nga. manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Oho. Ay, ni isang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen, kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Itag po na. Naalala ko po. Naalala ko po yun. Eh, pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Opo. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Oho. Martin, kako sa'yo. Insan. Opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po. Oho. Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinyon? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit-balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Susuportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Ngalang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako, susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Oho. Wala pa akong aasahan sa'yo, kahit gaanong pananalita lamang, para mag-react ka sa sinabi ko, sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo. Oo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang Speaker. Ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko O yan mga kababayan, nako po. Kaya si Dilima, suplak kay Marcoleta. Eh ano bang ginagawa nila Dilima ngayon? Nako po, di ba? Meron na naman yung pari. Yung Civic Society daw, yung si Magno na sinasabi. Check na natin si Magno, mga kababayan ko. I-check natin mga kababayan ha. I-check lang po natin. O ito, tignan nyo po ito mga kababayan ko. Ito si Shelo Magno, sinagot ang fishing expedition ng claim ni BP Sara. Ito yung ginagawa nila mga kababayan. Sara Duterte, plunder at iba pang isyong kinakaharap. O, tignan nyo po mga kababayan na ito po. I-check po natin ha. Ito po yung banat po nila na talagang gusto nilang siraan si Duterte. Ito po.
Ang umano'y paglusay ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, hindi na lang basehan ng impeachment kundi batayan na rin ng reklamong pandarambong. Yan ay matapos formal na maghain ng patong-patong na reklamo ang ilang personalidad sa Ombudsman kaugnay ng sinasabing maling paggastos ng 612.5 million confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education na minsang pinamunuan ni Duterte. Kasama rin sa mga reklamo ang graft, bribery o panunuhol, malversation of public funds, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ilan sa mga naghain ng reklamo sila dating Finance Undersecretary Shelo Magno at 2025 Ramon Magsaysay awardee Father Flavie Villanueva. Giit nila, O isipin mo, Ramon Magsaysay pa itong durugista na pari na ito. Ayan o, si Flaviano. Father Flaviano. Umamin po na durugista ito. Na 16 years old nung nagsimula na magdurog. At naging pari ito ng 31-year-old. Sa kanyang pagpapari, nagdudurugista siya. Ito yung kanyang inamin mga kababayan. Papakita natin mamaya. Baka hindi nyo pa napanood ito. si Duterte ang may pakana ng anomalya sa confidential funds sa pamamagitan ng irregular na transaksyon kay awardee Father Flavie Villanueva. 25 Ramon Magsaysay awardee Father Flavie Villanueva. Giit nila si Duterte ang may pakana ng anomalya sa confidential funds sa pamamagitan ng irregular na transaksyon at questionableng disbursement vouchers. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pinunturo nila ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na wala sa datos ng Philippine Statistics Authority. O mga kababayan, maniniwala ba kayo dito? Pag ang naghahabla ng kaso ay isang adik na isang nagdudurog, pakita ko sa inyo mga kababayan ha, hindi po tayo nag-aano dito. Hindi tayo nag-iimbento. Ito po yung video. Papakita ko sa inyo. Ito po. Adik na pare. O, kita nyo po ito ha. Kay Bato po ito. Anong kulang si Father? O ito. I-check po natin. Itong si Father po. Ito po si Father mga kababayan ko ha. Para lang malinaw po. Ito si Flaviano mga kababayan ay isang durugista na nagrereklamo po kay Sara Duterte. Napakalino mga kababayan kung ano yung tunay nilang pakay dito Kasi nga malapit na pong eleksyon ng 2028 kaya ayun. Ginigiba nila si Sara at kung ano-anong kaso ang kanilang pinapalutang. So ito po si Bato. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo gaano sila kasama. Talagang gusto nilang durugin si Sara pero sablay na sablay. Isipin nyo, isa pong durugista na paring Katoliko ang naglakas ng loob na sirain itong si Sara. Ito po. When you said that, anong kulang si Father? When you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? O yan. Shabu po. Oh. O bago pa mag-shabu. Nako. Pari ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pari. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. niya. Mr. Chair, simula po ako ng 16. Nako. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Nako. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya po mo. akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. O, isipin nyo mga kababayan. Maniniwala ba kayo dito? Ay naku Father, God bless you po. Naway hindi ka na nagpapagamit. Mangumpisal ka na Father, tonto. Lord, latiguhin mo na yung pari ng adik.
O isipin, paring dating adik na nawagan ni Pakulong si BP Inday Sara, isang paring hayagang umaming dating durugista. Isipin nyo mga kababayan, nakakahiya ito. O ito siya, tignan nyo mga kababayan ko, ito. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Di Walang wow. politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Galit po Wow. tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Galit Mga kababayan, naniniwala ba kayo dito? Mga kababayan ko, mga loyalista, gumising kayo. Ito yung loyalista na adik na pari. Maligo-ligo nga kayo, loyalista kayo. Tignan nyo si Delima, siya palang may confidential fund na walang liquidation. Binulgar yan ni Marcoleta, tapos ngayon naman ipapalutang nyo na itong si Flaviano para daw siya sa Diyos, sa katahimikan at kapayapaan ng bayan. O eto siya, tingnan nyo. Ay nako, ayaw na magsimba pag adik ang pare. Si Bakin yan, ipag-utos kay Papa sa Roma. Ha, parang ikaw yun. Nako po. Dalawang klase ng tao na lang naniniwala kay BBM, isang may sayad at isang may sayad. Nako po. Sabi ng Diyos, di lahat ng tumatawag sa akin ay kilala ko. Nako, 1:8, versikulo 44 sa bagong tipan. Nako, magkano bigay, Father, para may pang pitik-pitik. Nako po, mga kababayan ko. O ano masasabi nyo? O ito naman, kay Madriaga naman, mga kababayan ko. Madriaga. O ito naman mga kababayan ko. Gusto nilang siraan ito, tignan nyo po. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siya... Mga kababayan ko, okay na humusga ha. Kung ano po itong mga ginagawa nilang mga propaganda para siraan talaga ang Pangulo. Nakita nyo po mula kay Marcoleta. Sinisiraan nila si Marcoleta para para mawala ang kanilang tinik. Mula kay Gutesa, mula kay Saldico. Hindi nila iniintindi itong mga buhaya na nagnanakaw ng ating pera ng bayan. So ngayon po si Sara na naman, Sara. Gusto nilang mawala sa eksena ang flood control. Madriaga, itong confidential fund, pero sa totoo lang, si Delima pala ang may tunay na unliquidated na confidential fund. Ayun po sa COA, walang resibo, mga kababayan. Ano masasabi nyo? Diba? Politika.
Takot na takot sila kay Sara na maging Pangulo kasi si Sara po ay napakalakas pagdating po sa eleksyon. Number 1 po sa resulta ng survey. Itong Dilawan, Pinklawan, Bangagan, mga bagsak mula kay Rapi Tulfo, kay Risa Ontiveros, kay Isko Moreno, mga bagsak yan. Ang matataas po, si Marcoleta, si Sara, si Bongo. Pero malakas sa tandem, Bongo or Marcoleta at Sara, mga kababayan, sa 2028. Kaya kung ano-ano yung mga binibintang nila at para siraan si Sara. Kaya mga kababayan ko, wag na tayong pabudol. Gumising na po mga loyalista. Oy, loyalista, gising-gising. Matagal na kayong nabubudol. Gumising kayo, maligo-ligo kayo, ha? Nakakahiya kayo. Imbes na kasama namin kayo na baguhin ang Pilipinas para mawala ang mga korap, kayo pa yung mga kasangkapan na ginagawang sanga para bumagsak lalo ang Pilipinas kasi pinamumunuan ng mga ganitong mga leader. Mga swapang, dupang. Tingnan yung ginagawa kay Sara. Puro sila Duterte. Sa Pinklawan, Duterte ang kalaban. Bangagan, Duterte naman. Dito sa Dilawan, ganun din. Dati ang naglalaban, Pulahan at Pinklawan. Kalaban lang nila mga bangag. Ngayon, nag-combine ang mga bangag, mga Pinklawan, Hestas, Judas, Barikabas. Ayan, nagsama-sama para siraan si Marcoleta at Sara. Oh, kayo na humusga mga kababayan ko. Saan kayo? Uto-uto na loyalista o sa katwiran tayo? For transparency, for a better democracy. Okay? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. I-like, i-share ang bidyong ito para sa katotohanan. I-comment nyo rin kung taga saan po kayo. Mag-comment kayo. Halimbawa po, from Nevada, USA. Shout out The Wonders Philippines. Isa-shout out ko pa kayo. Okay? Salamat po na marami mga kababayan. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines.